Si Adela Della Miravalles ay nagupo sa lamesa ng sala. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak, nanginginig sa kaba. Alam niyang ang momentong ito ay magpapabago ng lahat. Ng kanilang pamilya, ng relasyon nila ng kanyang tatay, at ng kanyang sarili. Wala nang atrasan. Matapos ang matagal na pag-iisip, napagdesisyonan niyang kailangan na niyang magsalita. Kailangan na niyang ilabas ang tinatagong lihim na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Ang kanyang tatay, si Rafael Rafa de Guzman, ay nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Sa mga mata nito, may nakatagong kalituhan at mga tanong. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng kanyang ama. Hindi niya kayang tiisin ang init ng titig ni Rafa na ngayon ay may kasamang pag-aalala. Lalo na't ang kanilang relasyon, na matagal nang puno ng pagmamahal at respeto, ay ngayon ay nakataya sa mga salitang handa niyang ibulong. Napansin ni Della ang mabilis na pagtaas ng dibdib ni Rafa, tanda ng pagkabahala. May isang malupit na sandali ng katahimikan na bumalot sa kanilang paligid. Sa bawat paghinga ni Della, ang mga salitang gusto niyang sabihin ay nagiging mas mabigat, ang mga mata ni Rafa ay nag-aalangan. At sa kabila ng lahat, ramdam niyang hindi nito kayang tanggapin ang maaaring mangyari. Papa. Simula ng boses ni Della, halos pabulong ngunit matalim. May kailangan akong sabihin. Si Rafa ay tumingin ng diretso sa kanya, parang hinihintay ang susunod na mga salita. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang posisyon. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at tanong. Lumingon siya sa paligid. Tinitigan ang mga bagay sa bahay na minsan nilang pinagsaluhan. Ngayon tila ang bawat sulok ay may mga lihim na hindi pa rin nasasabi. Ano yon, anak? Tanong ni Rafa. Ang boses niya ay may pag-aalalang hindi niya kayang itago. Ang katawan ni Della ay nanginginig. Parang ang bawat sandali ay may kabigatan. Hindi niya kayang ikubli pa ang nararamdaman. Tumagilid siya at pinilit ilabas ang mga salitang matagal nang nakatago. Papa. Ang hininga niya ay mabigat. Ang mga mata ay hindi kayang tumingin diretso sa ama. May nangyari sa atin. Hindi ko kayang itago pa. Ang mata ni Rafa ay lumawak. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Wala ni isang salita mula sa kanya. At tanging ang katahimikan ang namutawi sa paligid. Ang lahat ng nararamdaman ni Della ay parang bumagsak na bato sa kanyang dibdib. Ang init ng kanyang katawan, ang malamig na pawis na tumatakbo sa likod niya, ay nagpatibay sa pagkabalisa na nagmumula sa loob. Si Rafa ay lumapit ng dahan-dahan. Parang ang bawat hakbang ay may kabigatan, may mga tanong sa kanyang mata, at may halong takot. Anong ibig mong sabihin, Della? Ang mga salitang lumabas mula sa kanyang labi ay mabigat. Ang boses ni Rafa ay tila nag-aalangan, parang nahihirapan sa pag-intindi sa nangyayari. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag, Papa. Si Della ay napayuko. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi pa siya kayang magpatawad sa sarili. Tatay, may nangyari sa atin na hindi ko kayang kalimutan. Ang mga salitang iyon ay bumangon sa kanya. Mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Napilit niyang iniiwasan. Mga salitang hindi siya handang sabihin. Si Rafa ay nanatiling tahimik. Nakita ni Della ang kanyang mga mata na naglalaman ng kalituhan at sakit. Parang sinasaktan ng mga salitang hindi kayang ipaliwanag. Ang mga labi ni Rafa ay naglabas ng isang malalim na buntong hininga. At sa huling pagkakataon, ay tumingin siya kay Della nang may mga tanong sa mga mata. Bakit, anak? Paano nangyari iyon? Ang boses ni Rafa ay puno ng kalituhan. Hindi pa rin niya kayang tanggapin ang narinig. Hindi niya kayang sumugod o magalit, ngunit ang kanyang mga mata ay sumasagot ng maraming katanungan. Si Della ay suminghap, nagsimulang magdulot ng sakit ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Papa, hindi ko kayang itago pa. Sa mga gabing magkasama tayo may nangyari. Hindi ko kayang kalimutan at masakit na itago pa. Ang mga mata ni Rafa ay tumaas sa hindi pagkakaintindi. Ang kanyang bibig ay hindi kayang magsalita. Nais niyang tanungin ng mas marami, ngunit hindi siya makapagsalita. Parang hindi kayang tanggapin ang mga salitang tumama sa kanyang puso. Ang yung mga titig nila ay nagtagpo at sa bawat saglit, naramdaman ni Della ang init ng katawan ni Rafa.
Parang may hindi maipaliwanag na koneksyon na hindi kayang alisin ng simpleng paliwanag. Tumahimik si Rafa, ang kanyang mga mata ay tumitig sa kanya ng matagal. Walang sinasabi, ngunit ang mga tanong sa kanyang mata ay nagsalita ng malakas. Anong magiging epekto ng katotohanan ito? Iyon ang tanong ni Della sa kanyang sarili. Bakit ngayon lang siya naglakas loob? Ano na ang mangyayari sa kanila? Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. At sa bawat segundo, ramdam niya ang takot na nagmumula sa mga salitang kanyang ipinagtapat. Ngunit sa huli, alam niya na wala nang atrasan. Dito na nagsimula ang lahat ng hindi kayang ipaliwanag na kaganapan. Ang mga mata ni Della ay nakatitig sa malayo. Hindi kayang tumingin diretso sa kanyang ama. Ang gabi na ito ay puno ng takot at sakit. Ngunit may mga alaala siyang pilit niyang iniiwasan. Muling bumangon sa kanyang isipan ang gabing iyon, ang gabi na nagbukas ng mga damdamin na hindi niya kayang ipaliwanag. Mga damdaming may kasamang init at takot. Ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang simpleng gabing magkasama sila sa ilalim ng mga bituin, ngunit nagdala ng isang kaganapang hindi na mababalik. Si Rafa, ang kanyang tatay, ay pumasok sa kwarto ni Della, tulad ng ginagawa nila noon, na walang kaalam-alam kung paano magbabalik ang lahat ng ito sa kabila ng kanilang mga normal na araw. Magkasama sila sa isang gabi ng kwentuhan at masayang mga alaala. Hindi niya akalain na ang mga titig na ipinapadala ni Rafa ay magdadala ng init sa kanyang katawan. Isang init na hindi niya kayang labanan. Magaan ang mga halakhak ni Della, ngunit may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag sa kanyang puso. Nang ang kanilang mga mata ay magtagpo, may naramdaman siyang kakaiba, ang koneksyon na hindi na kayang itago. Hindi nila iniwasan ang bawat titig, ang bawat haplos na magaan sa katawan, ngunit mabigat sa pakiramdam, parang ang mga sandaling iyon ay lumipas ng mabagal. Ang bawat segundo ay tumatakbo sa kanyang isipan na puno ng takot at kilig. Walang sino man ang nagsalita, ngunit ramdam ni Della na may nararamdaman siya na hindi kayang ipaliwanag. Habang ang gabing iyon ay umuusad, ang lahat ng nararamdaman nila ay parang nag-aalab. Si Rafa ay tumabi sa kanya. Ang katawan nila ay magkasama sa ilalim ng mga kumot at ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng init. Si Rafa, na minsang naging kanyang tagapagtanggol at guro, ay ang naging dahilan ng kakaibang alon ng damdamin na bumangon sa kanyang puso. Ang mga kamay ni Rafa ay dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat. Walang salita ngunit ramdam ni Della ang bawat galaw. Naramdaman niya ang pagkilos ng mga daliri ni Rafa sa kanyang balat, ang malambot na haplos na hindi kayang ipaliwanag. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo muli, at sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang mga hininga nila ay naging magkasabay, at hindi nila kayang iwasan ang nararamdamang pagsabog ng init. Habang unti-unting lumapit ang kanilang mga katawan, naisip ni Della na ito ay isang bagay na hindi na mababalik. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, hindi sa matinding lakas, kundi sa isang malambot na halik. Hindi ito ang klase ng halik na puno ng kasalanan, ngunit puno ng emosyon na hindi pa nila kayang tanggapin. Walang sino man ang huminto at walang sino man ang nagsalita. Lahat ay tila nawala. Ang tanging nararamdaman lamang nila ay ang init ng katawan ng bawat isa. Nang maghihiwalay sila, hindi makapagsalita si Della. Tinutukso ng kanyang konsensya ang bawat isa sa kanila. Bakit sila nagkaganito? Ngunit sa bawat titig ni Rafa, ang mga mata nitong puno ng mga tanong at halong damdamin, ay nagpatuloy siya sa pagiging tapat sa kanyang sarili. Ang gabing iyon ay isang gabing hindi kayang kalimutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sa bawat hakbang na ginagawa nila, napansin ni Della na may mga pahiwatig na hindi kayang itago. Ang mga titig ni Rafa ay mas matindi, at ramdam niyang may mga bagay na nagsisimula ng magbago sa kanilang relasyon. Hindi ito isang normal na gabing magkasama lamang, kundi isang gabing nagbukas ng mga damdamin at koneksyon na hindi nila kayang kontrolin. Dahil sa gabing iyon, ang mga salitang hindi kayang ipaliwanag ay nagsimula ng maglaro sa kanilang isipan. Si Della ay naguguluhan,
Dahil ang mga nararamdaman niya kay Rafa ay hindi na tulad ng dati. Hindi niya kayang iwasan at hindi niya kayang palampasin. Ngunit paano siya magpapatuloy? Paano nila haharapin ang isang relasyon na puno ng hindi kayang aminin? Hindi niya alam kung anong mangyayari sa susunod. Ngunit ang gabing iyon ay maghuhubog sa kanilang kapalaran. Sa huling sandali ng gabi, bago magpaalam si Rafa, humarap ito kay Della at ang mga mata nito ay nagsalita ng hindi kayang sabihin na mga salita. Iba na ang tingin ko sa'yo, sabi ni Rafa. At ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Iba na ang nararamdaman ko. Hindi na kailangang sabihin pa ang lahat. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay nagtagpo, ngunit alam nilang may mga bagay na hindi pa sila kayang tanggapin. Muling umalis si Rafa at naiwan si Della, ang puso niyang puno ng kalituhan, init, at isang damdaming hindi kayang ipaliwanag. Nang matapos ang mahahabang sandali ng katahimikan, si Rafa ay hindi agad nakagalaw. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Della, at ang mga labi niya ay bahagyang nag-imbento ng mga salitang hindi niya kayang ipahayag. Ang kanyang katawan ay nagiging tense. Ang mga kamay na nakatago sa kanyang likod ay nagsimulang magpahid ng malamig na pawis. Hindi siya galit, sa halip mas malalim na kalituhan ang nasa kanyang mga mata. Wala siyang naisip na mga salitang sasabihin. Wala siyang naisip na magiging reaksyon, kaya't ang tanging nagawa niyang gawin ay tumahimik. Si Della ay suminghap. Ang kanyang mga labi ay nanginginig pa rin. Papa, hindi ko kayang itago pa. Muling ulit niya, ang boses na parang humihingi ng tawad, ngunit ang mga mata ni Rafa, sa halip na magpakita ng galit o kasiyahan, ay puno ng mga tanong. Tanong na siya mismo ay hindi kayang sagutin. Della, tumigil si Rafa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi mo. Ang kanyang boses ay may kabuntot na kalituhan, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong lihim na hindi kayang ipaliwanag. Sa mga mata ni Della, nakikita niya ang isang matang may halo ng pagkabigla at hindi kayang itagong paghihirap. Pinipilit niyang ibalik ang mga salitang tumama sa kanilang relasyon, ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, parang hindi pa rin sila magkasundo. Ang galit ay hindi naroroon, ngunit ang sakit ay mayroong nakatagong kagalakan na hindi kayang tanggapin ni Della. Nais niyang ipaliwanag pa ang lahat, ngunit hindi niya kayang maghanap ng mga tamang salita. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag ang nararamdaman ko. Papa, ani Della habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang damit. Pero hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko kayang hindi tanggapin ang nangyari. Si Rafa ay nagsimula ng maglakad pabalik sa mesa. Nakayuko at ang kanyang kamay ay pinipiga ang kanyang mga daliri. Hindi siya galit, hindi rin siya naguguluhan, ngunit mayroong kasiyahan na parang itinagong lihim. Nang muli siyang tumingala kay Della, nakita niyang ang kanyang anak ay tapat, ngunit puno ng takot. Bakit hindi mo sinabi ito agad, Della? Tanong niya. Ang tono ng kanyang boses ay malambot, ngunit may halong pagsisisi. Bakit kailangang magtago? Ano ang nangyari sa atin na naging ganito? Ang tanong na iyon ay nagdulot ng isang mahirap na sagot sa puso ni Della. Hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat ng nararamdaman niya, ang bawat halik, ang bawat haplos na tila nagbukas ng isang mundo na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang galit ay wala sa kanilang relasyon, ngunit ang lihim ay naging hadlang na sa pagitan nila. Si Rafa ay hindi nagagalit, ngunit may mga bagay na hindi kayang tanggapin. Sa kabila ng mga tanong ni Rafa, si Della ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung paano magsimula, Papa. Pero nangyari ang mga bagay na hindi namin kayang pigilan. At ngayon, andyan na. At kailangan na naming tanggapin. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magdaloy ng luha. Ngunit hindi siya tumigil sa pagsasalita. Ang mga titig mo, ang mga haplos mo, Papa, ang mga gabing iyon, hindi ko kayang kalimutan. At kung ang lahat ng ito ay mali, then I'll accept it. But I had to say it. I had to say what was in my heart.
Naghilom na ang katahimikan sa pagitan nila, ngunit sa mga sandaling iyon, si Rafa ay napag-isip. Napagtanto niya na may mga bagay na nangyari na hindi kayang balikan, mga bagay na hindi kayang itago. Ang kanyang reaksyon ay hindi galit, ngunit mayroong kalituhan, pati na rin ang isang lihim na kasiyahan na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay matalim na nagmamasid kay Della at hindi siya makapagsalita, ngunit may mga tanong pa rin sa kanyang mga mata. Si Rafa ay lumapit sa kanya at ang mga kamay niya ay dahan-dahang humaplos sa kanyang mga balikat. Sa mga oras na iyon, hindi na nila kayang itago pa ang nararamdaman. Ang kanilang mga puso ay nagsimula ng magugnay, ngunit ang takot at konsensya ay patuloy na nag-aalangan sa kanilang isipan. Della. Ang boses ni Rafa ay isang malalim na hininga at tila isang pakiramdam ng pagsisisi ang tumimo sa kanyang puso. Ang mga nangyari ay mahirap tanggapin at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Pero hindi kita iiwan. Naramdaman ni Della ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi ito ang katapusan ng lahat. Ang kanilang relasyon ay kailangang magbago at hindi nila kayang iwasan ang mga damdaming hindi nila kayang kontrolin. Sa mga mata ni Rafa, may kasamang sakit at pagkabigla, ngunit sa kabila ng lahat, isang lihim na kasiyahan na hindi pa kayang ipaliwanag. Nandyan pa rin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa at wala pa silang kasiguraduhan kung anong magiging epekto ng lahat ng ito sa kanilang relasyon. Ngunit sa gabing iyon, isang bagay ang naging malinaw. Hindi nila kayang iwasan ang nararamdaman nilang koneksyon at hindi nila kayang iwasan ang katotohanang nagbukas sa kanilang mga puso. Matapos ang ilang linggong pag-iwas at katahimikan, nagsimula ng magbunga ang lahat ng nangyari sa gabi ng pagtatapat. Ang mga araw ni Della at Rafa ay naging magulo at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Si Rafa, bagamat tinanggap na ang revelasyon ni Della, ay tila hindi kayang iwasan ang mga saloobin na unti-unting gumugulo sa kanyang isipan. Kahit anong gawin nila upang baliwalain ito, hindi nila kayang takasan ang mga damdaming nagsisimula ng magtago sa ilalim ng mga titig at mga kilos. Si Della, sa kabilang banda, ay nagsimulang mapansin ang mga hindi maipaliwanag na sulyap mula kay Rafa. Ang mga sulyap na tila may kasamang lihim na mga tanong, mga titig na hindi kayang itago. Hindi lang sa mga mata ni Rafa naroroon ang tensyon, pati sa bawat kilos nito, sa bawat galaw, may isang hindi maipaliwanag na magnetismo na nakatago sa kanilang mga katawan. Bawat pagtingin ay may kalakip na tanong. Bawat yakap ay nagiging mahirap, puno ng bigat na hindi kayang ipaliwanag. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng kakaibang init at pagkabalisa sa tuwing magkasama silang dalawa. Hindi na sila makapagsalita ng maayos at ang bawat galak na dulot ng nakaraan ay nagsimulang mapalitan ng mga pagdududa. Habang ang mga mata ni Della ay patuloy na nagmamasid kay Rafa, hindi niya maiwasang mapansin ang hindi natitinag na tensyon sa bawat saglit nilang magkasama. Ang mga gabing puno ng mga titig at mga matamis na galak ay nagbigay daan sa mga gabi ng pagnanasa at pag-aalala. Isang tanong na paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Sa mga pagkakataong hindi makikita ni Della si Rafa, nagsimula siyang mag-alala. Laging may misteryo sa mga galaw nito. Magaan na ang pakiramdam ni Della, ngunit sa kabila ng kanyang mga pag-iwas, hindi siya makatanggi sa mga nararamdaman. Bawat sulyap ni Rafa, bawat galaw niya, ay puno ng mga saloobin na naglalaban. Mga tanong na hindi kayang sagutin, mga damdaming naguguluhan at magka-contradictory. Ang pinakamalupit sa lahat ng ito ay si Jocelyn Jo Miravalles, ang ina ni Della, na walang kaalam-alam sa lahat ng nangyari. Si Jo, na isang abalang ina, ay hindi kayang makapansin ng mga kakaibang sulyap at mga saglit ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang anak at asawa. Ngunit ang lahat ay nagiging mas mahirap para kay Della, lalo na kapag ang kanyang ina ay nagsisimulang magtanong tungkol sa mga simpleng bagay na nagiging masalimuot. Tinutukso siya ni Jo tungkol sa hindi pangkaraniwang lamig ni Rafa, ngunit hindi alam ni Jo ang nangyaring lihim. Tinutulungan siya ng kanyang ina sa mga gawaing bahay,
at paminsan-minsan ay nagtatanong tungkol sa relasyon nila ni Rafa. Dela, parang may nangyari sa inyong dalawa ni Papa ha? Parang ang lamig ng bawat isa sa inyo. Nakangiti si Joe habang nagsasalita. Hindi nakatingin kay Dela, ngunit ramdam ni Dela na may mga tanong si Joe na nais niyang iwasan. Habang ang bawat araw ay lumilipas, si Lian Salazar, ang matalik na kaibigan ni Dela, ay nagsimulang makapansin ng mga pagbabago. Si Lian, na madalas kasama si Dela, ay nakakaalam ng kanyang mga lihim na hindi pa kayang ipaliwanag. Isang araw, habang naglalakad sila sa campus, hindi napigilan ni Lian ang magtanong, "Dela, may nangyari ba sa pagitan mo at ni tatay?" Ang tanong na ito ay bumangon mula sa matagal na niyang hinala. Naramdaman ni Dela na may mga bagay na hindi na kayang itago. At ang mga tingin ni Lian ay puno ng mga tanong na naglalaman ng mga hindi kayang sagutin. Si Dela ay natigilan. "Lian, hindi ko pa kayang sabihin. Huwag mo nang pilitin." Ang mga mata ni Dela ay malungkot, puno ng kalituhan. Ang mga saloobin niya ay nagsimula ng magsanib, at ang takot sa magiging epekto ng kanilang lihim ay hindi na kayang itago pa. Si Lian, bagamat may mga hinala, ay hindi na nagtanong pa. Ramdam niyang may hindi tama, ngunit bilang isang kaibigan, nirerespeto niya ang mga limitasyon ni Dela. Alam niyang darating din ang tamang panahon na sasabihin din ni Dela ang lahat, ngunit habang binabaybay nila ang bawat araw, ang presensya ni Lian ay nagsisilbing salamin ng kalituhan ni Dela at siya ay napipilitang magsalamin ng kanyang mga nararamdaman. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga sulyap ni Rafa, ang mga hindi kayang aminin na damdamin, at ang patuloy na kalituhan ni Dela ay nagiging mabigat sa kanilang relasyon. Hindi na nila kayang balewalain pa ang mga tanong na naglalaman ng takot at lihim. Ang mga ito ay nagsisimulang maglaro sa kanilang isipan. At ang bawat araw ay nagiging isang pagninilay tungkol sa kung paano nila haharapin ang mga epekto ng kanilang lihim na relasyon. Walang nakakaalam, ngunit ang mga bunga ng gabing iyon ay nagsimula ng magbunga, bunga na mahirap tanggapin, ngunit tiyak na magbabago sa kanilang mga buhay. Si Dela ay nakaupo sa isang sulok ng kanilang bahay, ang mga mata ay nakatutok sa labas ng bintana, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa tanawin ng kalikasan. Ang bawat sigaw ng hangin, ang mga dahon na dumadapo sa mga sanga ng puno, ay tila mga paalala ng kalituhan sa kanyang puso. Nasa loob siya ng isang uri ng selda, isang silid ng mga tanong na walang sagot. Naguguluhan siya. Tama ba ang ginawa niya? Pwede ba itong ituring na tamang desisyon? Ang mga araw na sumunod sa gabing ipinagtapat niya kay Rafa ay puno ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng simpleng paliwanag. Habang nag-iisa, iniisip ni Dela ang mga salitang hindi niya kayang isalaysay. Mga salitang naiwan sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Ang mga mata ni Rafa, ang mga halik na iyon, ang bawat sulyap at pagkilos na nagpatuloy sa pagitan nila. Lahat ng iyon ay nagsimula ng maghalo sa kanyang mga alaala. Ang mga damdamin na hindi kayang tanggapin ng kanyang konsensya. Sa mga sandaling nag-iisa siya sa kanyang kwarto, naguguluhan siya kung paano magpapatuloy sa ganitong relasyon. Hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa niya, ngunit nararamdaman niyang hindi niya kayang iwasan ito. Si Dela ay hindi makapagdesisyon. Hindi niya kayang kalimutan ang mga halik na iyon, ang mga titig ni Rafa na tila nagsisilibing lihim na koneksyon. Ang bawat sandali kasama siya ay nagiiwan ng mga alaala na nagsisimula ng magtanghal ng hindi maipaliwanag na init. Isang bahagi ng kanya ang nagsasabing mali ito, na hindi nila dapat ginagawa ito. Ngunit ang isang mas malalim na bahagi ng kanyang puso ay nagsasabi na ito ay tama. Na mayroong isang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan nilang dalawa na mahirap ipaliwanag sa mga salita. Isang lihim na tanging sila lamang ang nakakaalam. Sa kabila ng mga alalahanin na pumapaligid sa kanya, hindi niya kayang itanggi na mayroong malalim na koneksyon kay Rafa. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na atraksyon. Hindi lang ito tungkol sa mga gabing puno ng mga mahihirap na tanong at saglit ng pagtahimik. Ang koneksyong iyon ay mas malalim, isang bagay na hindi na kayang burahin. Ang puso ni Dela ay naglalaban.
Ang kanyang isipan ay tinitimbang ang mga posibleng mangyari. Ang mga damdaming iyon ay tila isang apoy na hindi kayang patayin. Pwede ba itong maging tama? Tanong ni Della sa sarili. Ang mga salitang iyon ay naglalaro sa kanyang isipan. O labag na ito sa ating konsensya? Hindi niya alam kung anong mangyayari kung ang kanilang lihim ay mabunyag at kung paano nila haharapin ang lahat ng epekto ng mga pagkakamali nila. Subalit ang bawat sandali na magkasama sila, ang init ng kanilang katawan, ang mga hindi masabi na titig, ay nagpapalakas ng damdamin na nagsasabing, hindi ito mali. Hindi siya sigurado kung ito ba ay kalikuan o isang masalimuot na uri ng pagmamahal. Sa isang gabing magkasama sila sa kwarto, naisip ni Della ang mga panahon kung saan nagtatago sila mula sa mundo. Sa mata ni Rafa, nakikita niyang mayroong isang bagay na hindi kayang itago. Isang nararamdaman na pareho nilang nararanasan, ngunit wala silang lakas ng loob upang aminin. Sa tuwing titigan siya ni Rafa, ramdam na ramdam niya ang nag-aalab na koneksyon na hindi nila kayang kontrolin. Ngunit ang mga titig na iyon ay nagdudulot sa kanya ng takot. Takot na baka may mga bagay silang ginugol ng walang kamalayan na may mga hangganan. Hindi kayang paghiwalayin ni Della ang kanyang konsensya mula sa nararamdaman. Alam niyang mayroong mali sa kanilang ginagawa. Ngunit sa mga gabing magkasama sila, ang kanyang konsensya ay nawawala. At ang mga paghihirap na dulot ng kanilang lihim ay nawawala sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng kalituhan, hindi niya kayang tanggapin ang mga tanong na nagsisiksik sa kanyang isipan. Kung ito ba ay isang kasalanan o isang pagmamahal na hindi pa sila kayang tanggapin. Habang naglalakad si Della sa kanilang hardin, napansin niyang ang mga ibon sa paligid ay masaya. Hindi nila iniisip ang mga kahinaan ng bawat isa. Kung may gusto siyang matutunan mula sa mga ibon, ito ang kalayaan. Kalayaan na wala ng mga tanong, walang mga pangarap na malabo. Ngunit paano siya magiging malaya? Paano siya makaka-move on kung ang puso niya ay nakatali na sa lihim na relasyon nila ni Rafa? Dahil sa mga tanong na patuloy na bumangon sa kanyang isipan, ang tanging-tanging nararamdaman ni Della ay ang hirap ng pakiramdam. Ang kagustuhan na itigil na ito, ngunit ang takot na mawala ng koneksyon kay Rafa. Hindi na siya makapagdesisyon kung anong tama at mali. May mga pagkakataong nagsisisi siya na pinairal niya ang mga nararamdaman. Ngunit may mga pagkakataon din na nagtataka siya kung paano pa siya maghihiwalay mula sa isang koneksyon na tila naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Pwede ba itong maging tama? Ang tanong na iyon ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang sagot tila ay maghihintay pa sa tamang panahon. Habang patuloy na nagpupumilit si Della na tanggapin ang mga nangyayari sa kanyang buhay, nagsimula siyang maramdaman ang mga hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang paligid. Hindi lamang ang relasyon nila ni Rafa ang puno ng kalituhan at tensyon. May mga bagay na nagsimulang magbukas sa kanyang isipan na hindi niya akalain. Sa kabila ng mga gabing puno ng mga sulyap at lihim ng ngiti, may isang mas malalim na lihim na nagsimulang magbukas, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Si Miguel Lorenzo, ang matalik na kaibigan ni Della, ay nagsimulang magbigay ng mga pahiwatig na may nangyaring hindi siya alam. Minsan sa mga pagkakataong magkasama sila ni Della, may mga tanong itong itinatanong na nagdudulot ng kalituhan sa kanyang isipan. Della, sigurado ka ba na alam mo ang lahat tungkol kay Rafa? Tanong ni Migs, na tila may mga saloobin na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga salitang iyon ay nagpasimuno ng matinding tanong sa isipan ni Della. Bakit, Migs? Ano bang alam mo? Tanong ni Della na nagsisimulang makaramdam ng hindi magandang kutob. Hindi siya sigurado kung paano magsimula. Ngunit sa mga titig ni Migs, may mga pahiwatig na nagdudulot ng mas malalim na tanong. Ang mga tingin na may halong pag-aalala ay tila may iniiwasang mga salita. Ngunit si Migs ay hindi nagbigay ng direktang sagot. Wala, Della. Pero may mga bagay na hindi ko nakikita noon na nagsimula ko nang mapansin. Ang mga salita ni Migs ay nagbigay daan sa isang pag-iisip na hindi kayang alisin ni Della. May nangyaring hindi siya alam. Ang mga simpleng tanong ni Migs ay nagsimulang magpataas ng tensyon sa kanyang isipan.
Laging may mga bagay na hindi siya kayang tanungin at parang may mga bagay na tinatago sa kanila ni Rafa. Isang gabi, pagkatapos ng isang masalimuot na araw, nagsimula si Della na maghinala na may mga pahiwatig na nagsisilibing gabay. Ang kanyang puso ay nagsimulang mag-alala. Ang mga hinala ni Della ay nagpatuloy. Nagpasya siyang sundan si Rafa isang gabi kapag iniwan ito ang bahay upang maglakad-lakad. Sa mga mata ni Della, wala siyang ibang ginagawa kundi sundan ang bawat galaw ni Rafa. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mga titig ni Rafa ay puno ng kalituhan. Hindi ito makatingin ng diretso at parang may mga hinahanap sa mga mata ni Della. Anong nangyayari? Tanong ni Della, ngunit hindi ito sumagot. Binigyan siya ng isang mahinahong ngiti at tumangulang na para bang may mga bagay na hindi kayang sagutin. Papa, ano ang nangyayari? Ano ang tinatago mo sa akin? Tanong ni Della. Ang boses ay puno ng kalituhan at takot. Ang sagot ni Rafa ay hindi narinig sa unang pagkakataon, ngunit ang mas matinding lihim ay nagbukas sa isang sandali ng katahimikan na nagbigay ng matinding pag-aalala. Della, simula ni Rafa, may mga bagay na hindi ko kayang sabihin. Hindi ko kayang aminin sa'yo. Ang tono ni Rafa ay mabigat, parang may isang bagay na nagpapapiglas sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng puso ni Della at ang bawat salita ni Rafa ay nagsimulang magpalakas ng kanyang kutob. Ano bang lihim ang tinatago mo? Tanong niya. Ang mga mata niya ay puno ng takot at kalituhan. Hindi ito ang tipo ng sagot na inaasahan niyang marinig. Bakit parang may nangyaring hindi ko alam? Ang sagot ni Rafa ay hindi agad dumating. Hindi siya makapagsalita ng diretso. At sa halip, ang mga mata nito ay nagsimulang maglayag sa malayo. Si Della ay nagsimula ng magtaka. Bakit hindi pa rin siya matapat? Ano ang mas malalim pa sa lihim na itinagong ito? Hindi ako sigurado kung kailan ko pa dapat sabihin sa iyo. Pero ang mga bagay na nangyari sa amin, hindi ko kayang ipaliwanag. Paliwanag ni Rafa. Ang kanyang boses ay may kabuntot na kalituhan. Ipinagpapalagay ko na hindi mo matanggap. Pero may nangyaring hindi ko kayang alisin sa nakaraan ko. Nabigla si Della sa narinig. Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Ano ba ang nangyari, Papa? Ang tanong ni Della. Ang mga mata nito ay naglalaman ng hilong-hilong kalituhan. Pwede ba akong magtiwala? Ang sagot ni Rafa ay isang malalim na buntong hininga. Bago ko pa nakilala ang iyong ina, may mga nangyari sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang bagay na hindi ko kayang sabihin sa iyo noon. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento pero si Migs... Si Migs? Biglang tinanong ni Della, hindi makapaniwala sa narinig. Si Migs ang may alam? Sa mga sandaling iyon, napansin ni Della na ang relasyon ni Migs kay Rafa ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Si Migs ba ang may alam ng lahat? Tanong ni Della. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagiging mas mabigat. Ang mga titig ni Rafa ay matalim at puno ng kalituhan. Della, may mga bagay akong hindi kayang aminin sa iyo at mas mahirap pa ang katotohanan. Si Migs at ako. Hindi na nagpatuloy si Rafa. Ngunit sa mga mata ni Della, lahat ng mga tanong na tinago nila ay nagsimulang magbukas. Isang lihim ang nagbukas at ang mga sagot na ipinagkait ni Rafa ay nagsimula ng magpalakas ng takot at tensyon sa kanilang relasyon. Isang bagay na alam na ni Della. Ang lihim ni Rafa ay mas malalim pa sa iniisip niya at ang mga sagot na matagal na niyang hinihintay ay nagsimula ng magdulot ng mas maraming komplikasyon. Ang gabing iyon ay isang pagsabog ng damdamin na matagal nang namumuo sa kanilang mga puso. Ang mga tanong, ang lihim, ang takot, lahat ng iyon ay tila nagsanib upang magdala ng isang hindi malilimutang sandali. Si Della at Rafa ay nakatayo sa harap ng isa't isa. Ang mga mata nila ay puno ng pagkalito at hindi maipaliwanag na damdamin. Walang salita, walang pangako, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nag-aalab ng mga hindi kayang ipaliwanag na mga tanong at pangarap. Ang mga sandaling iyon ay mabigat, ang kanilang mga katawan ay tila may sarili ng buhay na hindi kayang kontrolin. Ang mga sulyap na ipinapalit nila ay nagsasabi ng lahat. Ang tanging nararamdaman nila sa oras na iyon
ay ang init na bumabalot sa kanilang mga katawan. Walang naglalaban, walang humihiling na tapusin ito. Ang lahat ng nararamdaman nila ay tila nagiiwan ng isang napakalaking puwang na sabay nilang hinahanap ng paraan upang punan. Si Della, na matagal nang nagtatago ng mga damdaming naglalaban sa kanyang dibdib, ay hindi na kayang pigilan ang emosyon na tumutok sa kanyang mga mata. Si Rafa, na matagal ding nagsikap na kontrolin ang sarili, ay hindi na kayang labanan ang apoy ng kanyang damdamin. Ang mga galak at sakit na sabay nilang naranasan sa bawat sandali ay unti-unting lumabas sa isang malupit na halik. Ang unang halik na nagpasabog sa mga tanong at takot, ang unang halik na hindi nila kayang talikuran. Dahan-dahan nilang nilapit ang kanilang mga labi, hindi nila kailangang magsalita pa, sapagkat ang bawat isa ay naiintindihan na ang kanilang mga nararamdaman. Habang ang kanilang mga labi ay nagtagpo, ang mga mata ni Della ay naglalaman ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng matinding kalituhan. Luha ng pagpapalaya mula sa mga tanong na matagal nang bumagabag sa kanilang mga puso. Ang mga kamay ni Rafa ay nagsimulang humaplos sa kanyang buhok, ang dahan-dahang paghawak na nagbigay daan sa mas malalim na koneksyon na hindi nila kayang itago. Ang bawat paghinga, ang bawat galaw, ay tila tumigil sa oras na iyon. Ang mga labi nila ay nagsimulang magsanib. Ang init ng kanilang katawan ay nagbigay daan sa isang walang katapusang pagnanasa na hindi nila kayang iwasan. Walang anumang salita. Ang mga katawan nila lamang ang nagsasalita. Habang nag-iisa sila sa mga sandaling iyon, ang takot at konsensya ay naglaho. Lahat ng kasalanan, lahat ng hindi kayang ipaliwanag, ay tila naging isang malupit na alaala na mabilis nilang iniwasan. At ang tanging nararamdaman nila ay ang init ng bawat halik, ang matinding pagmamahal na hindi na kayang pigilan. Della, ang bulong ni Rafa habang ang kanilang mga labi ay muling nagtagpo. Ang kanyang tinig ay puno ng kalituhan at kaligayahan. Hindi ko na kayang pigilan. Ang mga salitang iyon ay hindi pa natatapos nang muli nilang pagsaluhan ang isang matinding halik. Isang halik na puno ng mga damdamin, mga pagsisisi, ngunit higit sa lahat pagnanasa. Si Della, sa kabila ng lahat ng takot at konsensya, ay naramdaman ang isang bagay na wala ng kapantay. Hindi siya sigurado kung tama ba ang ginagawa nila. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging iniisip niya ay ang init na nagsisilbing gabay sa kanila. Rafa, ang tanging nasabi niya, at sa bawat pagtawag sa pangalan ng kanyang ama, naramdaman niyang ang mga saloobin na matagal niyang pinipigilan ay bumangon at nagsanib sa isang hindi maipaliwanag na pagmamahal. Ang kanilang mga katawan ay naglalaban sa bawat segundo at ang mga halik nila ay naging sagisag ng lahat ng mga tanong at damdaming hindi kayang aminin. Sa isang malalim na paghinga, si Della ay tumingin kay Rafa at nakita niya sa mga mata nito ang parehong kalituhan, parehong takot, ngunit higit sa lahat, isang hindi kayang itagong pagkagusto. Ang mga alalahanin na bumangon mula sa kanilang puso ay hindi na muling napigilan at nagpatuloy sila sa isang pagnanasa na walang katapusang hangganan. Ngunit habang ang kanilang mga katawan ay nagsasanib, ang mga damdamin ni Della ay nag-iba. Habang niyayakap siya ni Rafa, ramdam niya ang matinding tensyon at init na hindi na kayang itago. Ang bawat galaw nila ay puno ng mga tanong na hindi na kayang sagutin, at ang mga pagkilos na dati itinatago ay naging isang matinding pagsabog ng damdamin. Si Della ay nag-iyak sa mga sandaling iyon. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa kanyang pag-iyak, naramdaman niyang parang nagbabayad siya ng isang mataas na presyo para sa pagmamahal na iyon. Ang mga iyak ni Della ay hindi iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng pagkakakilanlan. Iyakan ng paglaya mula sa mga tanong, mula sa mga hindi kayang aminin. Ang kanilang halik ay naging isang pagnanais na puno ng takot, ngunit sa kabila ng lahat, ang kanilang mga puso ay nagsasabing hindi na nila kayang itago pa ang nararamdaman nila sa isa't isa. Habang magkasama sila sa harap ng isang malupit na katotohanan, hindi nila kayang labanan ang takot na nagsisimula ng sumakop sa kanilang mga puso. Sa kabila ng lahat ng ito, pareho silang naguguluhan
Ang tanging alam nila ay hindi nila kayang iwasan ang koneksyon na nagsimula ng magbukas sa kanilang mga puso. Ang lahat ng iniwasan, ang mga tanong at lihim na itinagong matagal, ay nagsimula ng magsalita at habang magkasama sila sa gabi ng matinding tensyon, nahanap nila ang kanilang mga sarili sa isang kalagayan na hindi nila kayang itanggi. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay puno ng kabiguan at kalituhan. Si Della at Rafa ay magkasama. Ngunit ang bawat sandali ay parang puno ng mga hindi pa rin nasasabi at mga tanong na naglalaban sa kanilang isipan. Ang mga alalahanin at pangarap na hindi kayang isalaysay ay nagsimula ng magbukas ng mga daan na hindi pa nila kayang tahakin. Ang mga titig ni Rafa at Della ay naglalaman ng mga sagot na matagal nang hinihintay, ngunit hindi pa rin nila kayang masabi. Nais nilang magpatuloy, ngunit ang kanilang relasyon ay puno ng sakit at pagsisisi na hindi agad malulunasan. Habang naglalakad sila sa kahabaan ng hardin ng bahay, ang mga paa ni Della ay parang hindi na kayang magpatuloy. Ang bawat hakbang ay tila isang pagninilay tungkol sa mga nangyari, sa mga pagpili na nagsimula ng magtakda ng hangganan sa kanilang relasyon. Si Rafa sa kabilang banda ay hindi pa rin matanggal sa isipan ng mga saloobin. Siya, tulad ni Della, ay puno ng mga tanong na wala ng kasagutan. Magkaibang mga pananaw ang bumangon sa kanila, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Kailangan nilang magpasya kung paano haharapin ang mga nangyari. Della, alam kong may mga bagay na hindi ko kayang itago pa, at alam kong maraming tanong na hindi pa natin nasasagot. Ngunit sana, makahanap tayo ng daan para makapagpatuloy, sabi ni Rafa. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Nakatingin siya kay Della na ang mga mata ay puno ng kalituhan at luha. Si Della ay hindi makatingin kay Rafa ng diretso at ang puso niya ay puno ng mga alalahanin. May mga sandali pa rin na hindi niya kayang tanggapin ang lahat ng nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may nararamdaman siyang hindi kayang iwasan. Ang pagmamahal na matagal nilang tinatago. Rafa, sagot ni Della. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng hirap. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero ang mga bagay na nangyari sa atin, may mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ang mga salitang iyon ay parang tinusok si Rafa at sa mga mata ni Della. Nakita niya ang takot at pangarap na nagsasama. Ngunit ang hindi nila kayang pagtakpan ay ang sakit na dulot ng kanilang mga desisyon. At ang hindi nila kayang itanggi ay ang kagalakan na naisin nilang patuloy na maranasan. Alam ko, Della, alam ko na may mga mali. Ngunit may mga pagkakataon din na iniisip ko kung paano ba tayo makakapagpatuloy. Kung paano ba natin haharapin ito, sagot ni Rafa. At nagpunas siya ng mga luha sa kanyang mga mata. Nagpasya sila na maglaan ng oras upang magmuni-muni. Bawat hakbang nila ay isang pagninilay sa mga nangyari. Sa mga bagay na hindi nila kayang baguhin. Ngunit may mga bagay na dapat nilang tanggapin. Habang ang araw ay lumulubog, naisip ni Della ang mga desisyon na kailangan nilang gawin. Puno pa rin siya ng mga tanong, ngunit natutunan niyang ang mga sagot ay hindi laging makikita sa mga mata ng iba. Ang mga sagot ay nagsisimula sa kanila, sa mga hakbang na gagawin nila upang mapanumbalik ang kanilang buhay. Hindi madali ang magpatawad. Hindi madali ang bitawan ang mga saloobin na matagal nang nag-iisa sa kanilang mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpasya si Della at Rafa na magpatawad. Nais nilang magsimula ng panibago. Nais nilang magpatuloy sa buhay. Ngunit may mga kondisyon na magbibigay linaw sa kanilang relasyon. Nagtakda sila ng mga hangganan na magbibigay proteksyon sa kanilang mga puso. Hanggang sa panahon na magkakaroon sila ng lakas. Sa mga sandaling iyon, nakatayo sila sa gitna ng kanilang relasyon na puno ng takot at kalituhan. Ang mga mata nila ay puno ng mga alaala. Mga alaala na parehong matamis at mapait. Si Della ay nag-isip ng mabuti at si Rafa ay nagsimulang magplano para sa isang bukas na hindi punong-puno ng lihim. Della, sabi ni Rafa. Ang tinig niya ay naglalaman ng pag-asa. Mahal kita. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit handa akong maglakbay sa mga susunod na hakbang ng magkasama tayo.
Si Della ay nag-aatubili, ngunit natutunan niyang tanggapin ang kanyang nararamdaman. Rafa, mahal din kita. Hindi ko alam kung anong mangyayari, ngunit gusto kong magsimula muli. Na mas malinis na walang lihim, sagot niya, ang mga mata niya ay puno ng matamis na pananabik. Sa kabila ng lahat ng takot, mga saloobin, at hindi pagkakaunawaan, nagpasya sila na magsimula ng muli ang relasyon na puno ng sakit ngunit may pag-asa. Sa mga susunod na araw, nagtakda sila ng mga hangganan upang magpatuloy sa buhay ng magkasama. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagpapatawad, alam nilang hindi pa rin nawawala ang tensyon. Ang lahat ng nangyari ay nagbigay ng bagong pananaw at sila ay nagsimula ng isang bagong yugto. Hindi perpekto, ngunit puno ng mga desisyon na magbibigay linaw sa kanilang relasyon. Ang hangin sa gabi ay malamig at tahimik, at habang si Della at Rafa ay magkatabi sa ilalim ng mga bituin, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tila ba ang buong mundo ay huminto, at ang bawat sandali ay napakalinaw at puno ng mga alalahanin. Hindi na nila kayang balikan ang mga nangyari. Ngunit ang mga alaala ng kanilang lihim na pagmamahalan ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga damdamin. Ang mga titig nila ay puno ng kabiguan at pag-asa. Ang mga mata ni Della ay naglalaman ng kalituhan at si Rafa ay hindi rin makatingin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal na hindi kayang itanggi. Sa mga sandaling iyon, nagpasya silang magtakda ng hangganan, isang uri ng kasunduan na magbibigay linaw sa kanilang relasyon, ngunit hindi nila kayang iwasan ang mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Si Della ay nagpasya na hindi na magpatuloy sa isang relasyon na puno ng lihim, at si Rafa naman ay nagsimula ng mag-isip kung paano niya haharapin ang kanyang mga nagawa. Ang kanilang relasyon ay puno ng mga tanong, mga pasakit, at mga alaala na nag-iiwan ng malalim na bakas sa kanilang mga puso. Nagpasya silang magpatuloy, ngunit may mga kondisyon at hangganan na magbibigay proteksyon sa kanilang mga sarili. Rafa, ang tinig ni Della ay may kalungkutan, ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang natutunan. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kasamang kasiyahan. Minsan ang pagmamahal ay puno ng takot, sakit at pagsisisi. Mahal kita, ngunit hindi ko na kayang patagilid na maglakbay kasama ang isang lihim na matagal ko nang tinatago. Ang mga mata ni Della ay puno ng mga luha, at sa mga salitang iyon, naramdaman niyang isang malaking parte ng kanyang puso ay tila nawawala, ngunit alam niyang tama ang desisyon niyang iyon. Si Rafa ay tumingin kay Della, at sa kanyang mga mata, nakikita niya ang kabiguan at kalungkutan na patuloy na bumangon sa kanilang relasyon. Della, sana maintindihan mo. Hindi ko kailanman nais na magdulot ng sakit sa'yo. Ngunit hindi ko kayang magpatuloy sa isang relasyon na puno ng lihim. Gusto ko sanang ibalik ang lahat. Pero alam ko hindi na ito posible. Ang tinig ni Rafa ay mahina at puno ng pagsisisi, at ramdam ni Della na ang kaluluwa ni Rafa ay puno ng mga tanong na hindi na kayang sagutin. Habang ang mga sandali ay dumadaan, nagkaroon sila ng kaunting katahimikan. At parang nawawala na ang lahat ng kanilang mga takot at pangarap. Nais nilang magpatuloy, ngunit ang kanilang konsensya ay patuloy na nagsisilibing gabay sa kanilang mga desisyon. Ang pagmamahal na nagsimula sa isang lihim ay hindi na kayang itago, at ang mga epekto ng kanilang mga desisyon ay hindi na matatakpan ng anumang paliwanag. Ang gabing iyon ay nagbigay ng linaw sa mga desisyon na kanilang ginawa. Ang bawat hakbang na kanilang tinahak ay nagbukas ng mas maraming katanungan, ngunit nagbigay rin ng ilang sagot. Ang relasyon nila ay hindi na kasing init at hindi na kasing tapat ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, pareho nilang napagtanto na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging madali. Minsan, ito ay nangangailangan ng sakripisyo at pagpapatawad, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagiging totoo sa sarili at sa isa't isa. Della, ang tinig ni Rafa ay mas malambing ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakaunawa at kalungkutan. Tama ka, lahat ng nangyari ay may dahilan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Ngunit sana matutunan natin pareho kung paano magpatawad, kung paano makapagpatuloy, kahit na ang mga alalahanin natin
ay patuloy na nagsisiksik sa ating mga puso. Si Della ay nag-aatubili, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at kalituhan, natutunan niyang yakapin ang kalayaan mula sa mga tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Oo, Rafa, matutunan nating magpatawad. At natutunan ko na, kahit na may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, mahalaga pa rin na may linaw tayo sa bawat hakbang na gagawin natin. Huwag natin hayaang magpatuloy ang mga lihim at ang takot. Hindi natin kayang magpatuloy na buhayin ang mga tanong na hindi naman natin kayang sagutin. Habang magkatabi silang naglalakad sa ilalim ng malamlam na mga bituin, ang mga tanong ay nanatili sa kanilang isipan, ngunit ang mga sagot ay hindi na kailangang hanapin pa. Sa mga sandaling iyon, nagpasya silang tanggapin ang kanilang pagmamahal, ang pagmamahal na parehong tama at mali. At sa kabila ng mga tanong, ang tanging alam nila ay ang relasyon nila ay hindi makakapagtuloy sa isang matamis na katapusan, ngunit ito'y nagsilbing isang leksyon na magbibigay gabay sa kanila sa kanilang susunod na hakbang sa buhay. Ang kwento ay nagtapos sa isang malalim na tanong na patuloy na bumabagabag sa kanilang isipan. Kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, alin ang pipiliin? Ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya? Ang kanilang sagot ay nanatili sa kanilang mga puso. At sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, dala nila ang mga tanong at pagninilay na nagbigay ng mas matibay na pundasyon sa kanilang mga buhay. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang makulay na pagtatapos, kundi sa isang tahimik na pagkilala sa lahat ng nangyari, ang mga pagmamahal na nag-alab, ang mga lihim na nagbigay daan sa sakit at kaligayahan. At ang desisyon